Una po sa ating mga balita, hawak na ng mga otoridad ang negosyanteng si Delphine Lee na sangkot umano sa 6.6 billion pesos housing scam. Si Lee po ay inaresto ng mga tauhan ng PNP sa isang hotel sa Malate, Maynila kagabi. Batid po na isa si Lee sa mga tinaguriang high-profile fugitive sa bansa na may patong sa ulo na 2 milyong piso. Narito ang report ni Julius Disamburu. Naaresto na ng pambansang pulisya ang pinaghahanap na Globe Asiatic owner and property developer Delphine Lee pasado alas 6:30 Huwebes ng gabi sa isang hotel sa Malate, lungsod ng Maynila. Nadakip si Lee ng Task Force Tugis ng PNP sa pangunguna ni Chief Inspector Vanny Martinez. Anila, matagal na nilang minamanmanan ng mga kilos ng negosyante. Agad siyang dinala sa Campo Crame para sumiilalim sa investigasyon ng mga otoridad. Nang tunguhin ng PTV News ang mismong lugar na pinagdalhanan sa negosyante, ganito ang naging sitwasyon. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad. Ayon sa mga naunang ulat, dadalhin nito sa Pampanga para sumailalim naman sa pagdinig ng kasong syndicated staffa. Mag-aalas 8 ng umaga nang dumating ang isang Highway Patrol Group, Task Force Tugis at Manila Police District Mobile na sasama sa convoy ni Lee para siyang magdala sa San Fernando Branch 42 Regional Trial Court. Nilino naman ni Senior Superintendent Joel Coronel na kailangang personal na tumungo si Lee sa RTC ng Pampanga upang ito'y personal na makita at magkaroon ng pinanadiskusyon ang korte sa kasong kinahaharap nito. For this particular reason, we are bringing Mr. Delphine Lee because of the issue he raised pending the alleged or reported quasher or lifting of the warrant. So, with his presence, right there and then, the court can rule on whether that warrant of arrest has truly been recalled or lifted, or the warrant is valid and he will be committed to a place of detention by the court. He will be brought under escort, of course, to be escorted by the PNP Task Force Tugis, with elements of the Manila Police District and the Highway Patrol Group. So a convoy of at least 4 vehicles will be traveling from Camp Crame to RTC Branch 42 in San Fernando, Pampanga. Sa hudyat ng convoy, agad na ding tumulak ang grupo. Idinaan siya sa kahabaan ng EDSA patungo sa North Luzon Expressway. Wala pang isang oras ang biyahe nang makadating ang grupo sa San Fernando, Pampanga. Tila gulat at nagtataka ang mga naroroon kung sino ang lula ng sasakyan. Nang bumaba ang negosyante, agad siyang dinumog ng mga mamamahayag. Tikom ang negosyante sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Pinasinungalingan niya ang lumabas na ulat hinggil sa umano'y 6.6 billion peso housing scam ng Globe Asiatic. Sa pahayag pa niya, magandaan niya ang pagharap na ito para malaman ang buong katotohanan. Iginit din naman ni Atty. Gilbert Repizo na wala ng bisa ang warrant of arrest laban sa kanyang kliyenteng si Delphine Lee. Pero sagot naman ng mga otoridad. For the return of the warrant, appropriate reports will be submitted to National Headquarters together with the recommendation for the giving of the reward to the informant who provided the information for the arrest of Mr. Delphine Lee. Mula sa RTC Branch 42 ng San Fernando, Pampanga, kasama si Dante Morada, Joel Cawile, ako si Julius Disambron, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.